pagsamba. Pag tayo pala nagbabahagi ng magandang balita, sumasamba tayo sa Diyos. Ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Diyos. Akala kasi natin ang pagsamba dito lang. Hindi po. Alam niyo ba nung nakipag-isa tayo kay Kristo, ang banal na Espiritu niya ay nanahan sa atin? At nung ang banal na Espiritu ni Jesus ay nanahan sa atin, lahat ng bagay sa buhay natin ay pagsamba sa Diyos. Maski yung pagtulog, pagkain, pagtatrabaho, nagiging pagsamba sa Diyos yun. Yun ang maling kaisipan ng maraming tao ng pagsamba sa simbahan lang. Worship is 24/7. Araw-araw, 24 oras, sumasamba tayo sa Diyos. At yun nagbabahagi tayo ng magandang balita, yun ay pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos yun. So yun ang una nating natutunan, bakit dapat mong ibahagi ang magandang balita sa mga tao? Dahil number one, ito ay ang pagsamba mo sa Diyos. Dadako po tayo ngayon sa number 2. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma chapter 1. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma chapter 1. Mula verse 8 hanggang 17, babasahin po natin lahat ng sabay-sabay. Sige po. Sige po, bigyan namin kayo ng panahon buklatin ang Biblia dahil nais ng Panginoon, lahat ay bumabasa ng kanyang salita. At sa medyo may problema po sa paningin, naka-flash naman po sa ating PowerPoint. Okay, Roma chapter 1 verses 8 to 17. Okay, nakita nyo na po ba? Okay. So kung inyo nakita na, babasahin po natin ng sabay-sabay. Are you ready? Kokonti lang na amen. Are you ready? Okay, let's read the Word of God all together. Ready? Go! Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapuntarihan sa inyo. Nananabik ako makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hentil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko'y kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga minamahal ko mga magulang at kapatid kay Kristo, iyan po ang mga dalisay at walang hanggang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita sa mga tao? Number one, dahil ito ay pagsamba natin sa Diyos, paglilingkod natin sa Diyos. Pangalawa, ang ikalawang dahilan,
Bakit dapat nating ibahagi ang mabuting balita sa mga tao? Dahil ito ay ang pananagutan mo sa lahat ng tao. Sabihin natin lahat, pananagutan. Sa ibang salin, pagkakautang, obligasyon, duty, tungkulin. Pag ikaw pala Kristiyano, may tungkulin tayo. Nakikinig po ba kayo? Hindi tayo naging Kristiyano para maupo lang, magbutas ng silya. At pagkatapos pag-uwi mo, wala ka nang gagawin. May tungkulin tayo, may pananagutan tayo. At kung ibig sabihin may pananagutan, mananagot tayo. Kaya nga pananagutan, ibig sabihin, pag ikaw ay nagkulang, mananagot ka. Marami mga Kristiyano hindi alam ang pananagutan nila. Ang sabi po ng verses 13 to 15, sabi po, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Nais ko makahikayat din dyan ng mga sasampalataya kay Kristo. Tanungin kita kapatid, gusto mo bang makahikayat? Gusto mo bang makapag-akay ka rin ng mga kaluluwa? O ikaw ay kontento na sa kalagayan mo? Anyway, pastor, sa langit naman ako pupunta eh. Tuloy ko po. Tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hentil. Anong sabi niya? May pananagutan ako sa lahat sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Bakit gusto ni Pablo pumunta sa Roma? Bagamat siya ay nahadlangan na maraming beses dahil gusto niyang ibahagi sa mga Romanong hindi mananampalataya ang magandang balita tungkol kay Kristo katulad ng ginawa niya sa ibang bansa na hindi mga Hudyo. Yun ang pagnanasa ng puso niya. Dahil Paul considered himself na siya ay may pananagutan sa lahat ng tao. Sabihin mo, pananagutan. Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay Kristiyano, totoo, may pananagutan ka sa lahat ng tao. Ang hindi ibig sabihin na si Pablo ay may pagkakautang sa lahat ng tao, kaya dapat niyang bayaran para maligtas. Hindi po, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ni Pablo na meron siyang obligasyon o meron siyang tungkulin na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng uri ng tao dahil una, makinig kayo, dahil siya ay pinili at tinawag ng Diyos para ipangaral ang magandang balita lalo't higit sa mga hindi Hudyo. Pag sinabing hentil, hindi Hudyo. So yun ang unang dahilan, bakit meron siyang pananagutan na ipangaral ang magandang balita dahil siya ay tinawag at siya ay pinili ng Diyos para ipangaral ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Sabi ng Roma 15, verses 15b to 16, sabi dito, ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Nakita nyo? Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. So, dahil sa kaloob ng Diyos. Ibig sabihin si Pablo, mga kapatid, hindi siya tinawag ng Panginoon dahil nagpakabait siya. Actually, nung tawagin siya ng Panginoon, gusto nga niyang ipakulong yung mga Kristiyano, pahirapan, patayin yung mga Kristiyano eh. Pero yung pagtawag ng Diyos sa kanya, yun ay regalo. Grace. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang kanyang tungkulin o obligasyon na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng uri ng mga hindi Hudyo. Una, sa mga sibilisadong tao. Sabi nga niya dyan, di ba? Sa mga sibilisado o sa mga marurunong
Alam nyo nung araw, nung panahon ni Pablo, ang mga kinoconsider na sibilisado, yung mga Griego, o yung mga marunong magsalita ng Greek. Because the international language during the time of Paul was Greek. Katulad natin ngayon, English. Para bang, pag hindi nagsasalita ng English, ang tingin natin hindi marunong, hindi sibilisado. At ang tingin natin, pag nagsasalita ng English, parang marunong o sibilisado. Di ba? So, yun nga sabi ni Pablo na una, may obligasyon siya na ibahagi magandang balita sa lahat ng klase ng mga hindi Hudyo. Una, sa mga Griego o yung mga sibilisado o marurunong. You know, the Greeks were considered as the intellectuals or learned because of their philosophy and their philosophers. Napansin niyo, ang mga Griego, ang dami nilang mga philosophers. Sila Plato, Aristotle, sila Pythagoras, etc., etc. Dahil nung araw, sila ang kinoconsider na mga matatalino. No? Pero ang sabi ni Pablo, bagamat matalino sila, meron akong pananagutan na ipangaral ang magandang balita sa kanila. At pangalawa, hindi lang doon sa mga sibilisado o marurunong, may pananagutan din si Pablo doon sa mga barbaro o yung mga hindi sibilisado. Ibig sabihin, yung mga hindi nagsasalita ng Griego, they were considered during the time as the unlearned, no? Alam niyo mga kapatid, makinig kayo, tayo na mga totoong alagad ni Kristo katulad ni Pablo, ay may pananagutan, may tungkulin o may obligasyon na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng uri ng tao. Sabihin natin lahat ng uri. Alam niyo kung bakit? Katulad ni Pablo, tayo na kay Kristo, tumingin kay pastor, tinawag tayo ng Diyos upang maging lingkod ni Kristo, hindi dahil may nakita ang Panginoon sa atin na maganda. Kaya tayo tinawag dahil regalo lang ng Diyos, grace ng Panginoon, kaloob ng Diyos, sabi ni Pablo. We were not called because we were worthy or good enough. Kaya nga, bawat totoong alagad ni Kristo ay merong tungkulin na ibahagi ang magandang balita, hindi lang doon sa mga taga-bundok, kundi maski doon sa executive sa Makati. Yun ang tungkulin natin. Naintindihan niyo po ba? Sabihin mo doon sa katabi mo, ang tungkulin mo, hindi lamang mag-uupot, magpalamig-lamig sa bahay mo, ang tungkulin mo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng uri ng tao. Kala kasi natin nung naging Christian tayo, wow, sarap, I feel good, ang sarap ng buhay ko. Dito na lang ako sa bahay, dumarating ang pera. That's wrong. Meron kang tungkulin, meron kang obligasyon. At mamaya makikita ninyo bakit maraming Kristiyano ngayon, hindi sila nag-e-enjoy sa buhay Kristiyano nyo. Isi-share ko sa inyo. Are you enjoying your Christian life? If you're not enjoying your Christian life, something's wrong with you. At ipapakita ko sa inyo kung anong problema mo. Bakit hindi ka nag-e-enjoy, hindi ka excited sa pagiging Kristiyano. Tuloy ko yung sinasabi ko. Minsan, meron akong na-meet na dating teacher na Lord Musay at siya'y dumadalo sa San Mateo. At sabi niya sa akin, nung ma-meet ko siya, Pastor, may problema ako. Sabi ko, bakit? Kasi yung pastor namin, yun daw church nila, involved dun sa tinatawag na G12. Narinig niyo na ba yun? G12, no? Okay. Sabi ko, anong problema? Okay naman yung G12 ba? Turo daw ng pastor nila, kapag daw sila mag-share ng magandang balita, wag daw sa mga mahihirap o mga walang pinag-aralan. Ang sesiran daw nila ay yung mga marurunong at mayayaman para daw yung church nila ay mapuno ng mga kagamit-gamit at kapaki-pakinabang na tao. Mali yun. Sapagat ang utos ng Panginoon sa atin, Marcos 16, talatang 15, ang magandang balita ay ibahagi natin sa lahat ng nilalang, mahirap, kay mayaman, marunong, kay bobo. Yan ang katotohanan.
Ako, hindi ako namimili ng sineseran eh. Huwag mo sabihing mayaman ka, seseran kita. Magalit ka na kung magalit sa akin. Nung Friday po, ako'y nag-share sa Patay, last na lamay. Sukat akong inilagay doon. Ang daming tao, yung first floor ng Santiago, napuno ng tao. At ako ang pinagsalita nila. I shared the gospel to them. Hindi ako natakot na mag-share ng magandang balita sa kanila. Kaya ano pa sila? Kaya ano relihiyon nila? Ibabahagi ko magandang balita. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Dahil may pananagutan tayo sa lahat ng tao. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata, may pananagutan ka. Kala kasi natin, wala no? Isang dahilan din bakit si Pablo ay may pananagutan o may obligasyon na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng uri ng tao, yung magandang balita ni Kristo, dahil, tingnan nyo, pangalawa, siya ay isang malinaw at magandang ehemplo. Sabihin natin, ehemplo. Kung paanong ang Diyos ay naging mahabagin kahit sa pinakagrabing makasalanan. Kaya meron siyang obligasyon Hindi lang tinawag siya dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya siya may obligasyon, may tungkulin na ibahagi ang magandang balita dahil siya'y isang malinaw at magandang halimbawa kung paanong ang Diyos ay naging mahabagin sa isang pinakagrabing makasalanan. Naintindihan nyo? Sabi po ng unang Timoteo chapter 1 verses 15 to 16, tingnan po ninyo, narito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Makinig, naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Hindi yung mababait. Hindi yung mga nagsasabing, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos, lagi akong tumatawag. Hindi yun ang inililigtas ng Panginoon. Ang inililigtas ng Panginoon, yung inaamin nilang, Lord, makasalanan ako. Naintindihan nyo? At ako, sabi ni Pablo, at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ikaw ba kaya mong aminin na makasalanan ka? Amen. Si Pablo inamin niya, ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit, what was the big difference? Ngunit kinaawaan ako ng Diyos. Kahit pala yung pinakamasamang tao, pwedeng kaawaan ng Panginoon. Kaya kung sinasabi mo na ikaw makasalanan ka, malaking kasalanan nagawa mo, kaya ka pupunta sa langit, hindi dahil sa mga nagawa mo, hindi mo nagawa. Kaya ka pupunta sa langit dahil kinahabagan ka o kinaawaan ka ng Diyos. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. Hindi ka ba nagtataka hanggang ngayon, nagigising ka pa rin tuwing umaga? Hindi ka ba nagtataka, nakakauwi ka pa rin sa bahay mo kahit na puro kabalbalan ang pinaggagawa? Dahil ang Diyos ay nagiging matyaga sa iyo. Magsisilbing halimbawa, nakita nyo, ang ginawa ni Kristo sa akin, sa iba pang sasampalataya sa Kanya, na pagkakaluban niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, meron siyang pananagutan na ibahagi magandang balita dahil siya'y halimbawa na sa pamamagitan niya, ang mga tao nagkakaroon ng pag-asa. Na kahit pala ako makasalanan, kahit ako'y naglulunoy sa pusali ng kasalanan, kaya pala ako ng Diyos hanguin. Kaya alam nyo, yun ang nais ng Panginoon sa atin. Tayo rin ay may pananagutan, meron tayong tungkulin na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng tao. Dahil katulad ni Pablo, makinig kayo, tayo rin ay mga halimbawa. We are also examples of how God is merciful to sinners.
Kaya gusto ng Panginoon, bahagi mo magandang balita dahil nagiging ehemplo ka. Na bagamat tayo'y makasalanan, yung taong sinesirhan mo ay may pag-asang pumunta sa langit. Katulad mo. Kaya ayaw ng Panginoon, sinusolo natin ang magandang balita. Dahil alam niyo, sa totoo lang, ang buhay ng isang Kristiyano ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Si pastor, kung titingnan ng Diyos ang kasalanan ko, sa impyerno hindi ako papasok Hindi lang sa langit, maski sa impyerno hindi ako tatanggapin Pero bakit tinanggap ako sa langit? Sa kabila ng aking mga kasalanan, dahil nahabag ang Panginoon sa akin. Dahil ang Diyos na sinasamba natin, mahabagin siya. Palakpakan ng Panginoon. Kaya nga, tayo lahat ay makasalanan, at kung tayo'y iniligtas ng Diyos, hindi dahil may ginawa tayong mabuti o wala tayong ginawang masama. Kaya tayo naligtas dahil sa mercy at grace na ibinigay ng Panginoon sa mga hindi karapat-dapat. Sabihin natin, mercy, grace. Karapat-dapat ba tayo? No. Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. We're all unworthy. Kaya kung titingnan mo sarili mo na karapat-dapat ka, nagkakamali ka. Walang matuwid kahit isa. Walang naghahanap sa Diyos. Walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Después, lahat tayo hindi karapat-dapat sa Diyos. At kung tayo papasok sa langit, hindi dahil may nakita maganda ang Diyos sa atin, kinahabagan tayo ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Sa Roma chapter 9 verse 12 to 16, napakaganda na sinabi ni Pablo. Tingnan nyo na lang po dito sa PowerPoint, isulat nyo na lang yung verse. Tingnan nyo ang pagpili niya, sino yun? Sinong pumipili? Ang Diyos. Ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya. Kaya ka pala iniligtas ng Panginoon, sariling pasya. Hindi sa mabubuting gawa ng tao. Dapat maging klaro sa atin yon. Hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti. Hindi yon. Kaya tayo naligtas, ipinasya ng Diyos sa sarili niya. Naintindihan niyo po ba? Kung ganoon, tingnan niyo sabi, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Kaya ka naligtas, hindi dahil ginusto mo, dahil wala namang gumusto sa Diyos Tayo ang pipiliin natin kasalanan dahil minana natin kay Adan yung sinful nature. Kung paano ang aso, mas pipiliin niya ang buto kaysa doon sa bracelet na ginto. Tayo, mas pipiliin natin ang kasalanan. Pero bakit pinili natin ang Diyos? Kasi ang Diyos may ginawa sa atin. Maliban na ang Diyos may gawin sa atin, hindi natin pipiliin ang Diyos. At kaya tayo pinili ng Panginoon, makinig, dahil kinaawaan tayo. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Palakpakan ang mahabaging Diyos. Alam nyo, ang Panginoon ay naluluwalhati kapag ibinabahagi natin sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasalanan na ang Diyos ay nagliligtas dahil siya ay mapagbiyaya. He is gracious at siya ay mahabagin sa mga hindi karapat-dapat. Alam nyo kaya, makinig kayo mga kapatid, yung pagbabahagi ng magandang balita ni Kristo, hindi to optional sa mga totoong alagad ni Kristo. Alam niyo ba ibig sabihin ng optional? Ang optional parang ganito Brother Johnny, pag feel ko magbahagi ng magandang balita, magsishare ako. Pero pag hindi ko na-feel, hindi ako magsishare. Optional yon. Nais kong sabihin sa inyo, lahat na nandito, yung pagbabahagi ng magandang balita, it is not optional sa Christian. It is a duty. It is an obligation. Hindi yung pag gusto mo lang, doon ka magsishare.
Kaya maraming Kristiyano ngayon hirap na hirap sa paglago sa buhay Kristiyano. Pakikita ko sa inyo mamaya ang problema. Sabihin mo sa katabi mo, it's not optional. It is a duty. Alam niyo ibig sabihin ng duty? Halimbawa, mayroon nakalagay dyan, do not enter, may sasakyan ka. Pag optional yon, pag hindi mo na-feel, papasok ka. Pero pag na-feel mo, hindi ka papasok doon sa kalsadang do not enter. Is it optional, yung do not enter? No. Pag may nakalagay na ordinansa dyan, it is not optional. It is your obligation to obey. Katungkulan natin na sumunod. Makinig, mga kabataan, hindi optional ang mag-share ng magandang balita. Yun ay pananagutan, tungkulin, obligasyon natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, meron akong pagkakautang, meron akong pananagutan sa lahat ng tao na ibahagi ko magandang balita. Pakinggan natin ang sabi ni Pablo tungkol sa pag-share ng magandang balita. Sa 1 Corinto chapter 9 verse 16, ito ang sabi niya. Sabi niya, ngayon, kung ipinapahayag ko mabuting balita, hindi dahilan yon upang maghambog ako. Tama, di ba? Sapagkat ang pangangailangan, sabihin natin pangangailangan, ay iniatang sa akin. Tunay nga, sa aba ko kung hindi ko ipinahayag ang mabuting balita. You know, these are strong words. Mabigat na pananalita ito kung inyong bubulay-bulayin. Sana magising ang mga totoong Kristiyano, lalo na yung mga tamad na ayaw mag-share. Sana sa inyong kinauupuan, kalabitin kayo ng Diyos at magising kayo sa inyong pagkakatulog. Sabi ni Pablo, ako'y may obligasyon na ibahagi ang magandang balita ni Kristo dahil sa pangangailangan. Sabihin natin lahat pangangailangan. Dahil sa pangangailangang iniatang sa akin ng Diyos. Ano yung pangangailangan na yun? Bakit niya sinabi ito? Makinig kayo. Sabi niya, obligado akong ibahagi magandang balita sa mga tao dahil sa pangangailangan na iniatang ng Diyos sa akin. Ano yung pangangailangan na yon? Pakinggan natin, sabi ng Biblia. Alam niyo ba, nasa pamamagitan ng pangangaral ng magandang balita ni Kristo, doon tatawagin ng Diyos lahat ng mga pinili niya. It is only through the preaching of the gospel that God calls His elect. Kaya alam nyo, napaka-crucial ng role ng isang totoong Kristiyano. Sa pangangaral mo ng magandang balita, hindi mo alam yung taong yon, pinili ng Diyos. At yung taong yon, sa pamamagitan ng magandang balita ang pinipreach mo, tinatawag siya ng Diyos na manumbalik sa Diyos. Kaya mahalaga, meron tayong obligasyon, may pananagutan tayo na ibahagi ang magandang balita. Dahil doon tinatawag ng Diyos ang mga pinili niya. Pastor, may verse ba nun? Okay, makinig kayo. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verses 13 to 14. Ano sabi diyan? Mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. Tingnan nyo yung susunod. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. Ano yung pangangailangang iniatang ng Diyos sa atin? Bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita?
Bakit tayo may pananagutan? Dahil sa pamamagitan ng magandang balita, doon niya tinatawag ang mga pinili niya. Naintindihan niyo? What an awesome responsibility. Kaya ikaw na nagsasabing born again Christian, tingin kay pastor, ikaw na nagsasabing born again Christian, hindi ka tinawag ng Diyos na magpalamig-lamig lang sa bahay mo, manood-nood ng TV. Tinawag ka ng Panginoon, ibahagi magandang balita, dahil yun ang pangangailangang iniatang niya sa iyo. Kaya mga Kristiyanong tutulog-tulog, walang ginagawa. Kung totoo kang Kristiyano, merong iniatang ang Panginoon sa iyo. Paano, pastor, kung hindi ko sundin yun? Mamaya, makikita mo. Kaya sabi nga ni Pablo, wala ako ipagmamalaki, kung ibahagi ko man ang magandang balita. Wala ako ipaghahambog. At dahil ito'y pangangailangan na iniatang ng Diyos sa akin, makinig kayo, ako'y mananagot sa Diyos kung hindi ko to gagawin. Sabihin mo, ako'y mananagot sa Diyos kung hindi ko ito gagawin. Sabihin mo, atangan ka ng pangangailangan, pagkatapos wala kang ginagawa. Mananagot tayo sa Diyos. Katulad din sa bawat totoong Kristiyanong alagad ni Kristo, meron tayong obligasyon, meron tayong pananagutan na ibahagi magandang balita ni Kristo. Dahil katulad ni Pablo, makinig, tingin sa akin, ang Diyos ay may iniatang sa atin na pangangailangan na ibahagi ito sa mga hindi mananampalataya o sa mga makasalanan. Kung hindi natin ito gagawin, makinig, didisiplinahin tayo ng Diyos. Sabihin natin lahat, didisiplinahin. Kaya pala ang daming Kristiyano, dinidisiplina ng Panginoon. Pagdating sa areang ito ay masuwayin. Ano sabi ng unang Korinto, chapter 9, verse 16, sa ang buhay na salita? Pakibasa nga po ng lahat. Pakibasa na malakas. Ready, go! Mananagot ako, hindi ako makakailangan ng magandang balita. Mananagot ako! Saba ko! Nakita nyo, responsibilidad na isang Kristiyano? You know, with blessing. Totoo yun, we're blessed. May buhay na walang hanggan tayo. May relasyon tayo sa Diyos. Pero with the blessing comes responsibility. Hindi binigyan ka ng blessing ng Panginoon tapos wala kang responsibilidad. Anong sabi ni Pablo? Pag hindi ako nangaral ng magandang balita, mananagot ako. Mananagot ako. Sa tuwirang salita, didisiplinahin ako ng Diyos. Ang hindi ibig sabihin, mga kapatid, makinig ha, listen carefully. Hindi ibig sabihin na mawawala ang kaligtasan mo. Dahil kay Kristo, secured na yung kaligtasan natin eh. Hindi yan ang ibig sabihin ni Pablo. Alam niyo ba kung ano yung pagdidisiplina ng Panginoon? Dahil sabi ni Pablo, mananagot tayo. Makinig kayo. Kayong mga Kristiyano na inatangan ng pangangailangan na hindi nagsishare ng mabuting balita ni Kristo, ito yung mararanasan mo. Makinig, 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 makinig. Ang mararanasan ng tao, dahil sabi nga, mananagot siya sa Diyos eh, didisiplinahin siya ng Panginoon eh. Ang mararanasan mo ay yung kawalan mo ng kagalakan sa pagiging Kristiyano. Kawalan mo ng kapayapaan at yung kapangyarihan na lumakad sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Di ba natutunan natin, makinig kayo, na ang Diyos, pinupuno tayo ng Espiritu Santo. Sabi mo sa katabi mo, pinupuno. Pinupuspos. Pag sinabing pinupuspos, pinupuno ka. Alam mo, pag Kristiyano ka, tingin kay pastor, ang Holy Spirit nakatira na sa iyo. Pero, it doesn't mean na porke ang Holy Spirit nasa iyo, puno ka na. Kailan ka pinupuno ng Panginoon, ng banal na Espiritu? Alam niyo mga kapatid, pinupuno tayo ng presensya ng banal na Espiritu. Bakit?
para bigyan tayo ng tapang at lakas ng loob mangaral ng mabuting balita. Kapag hindi ka mangangaral, tingin kay pastor, kapag hindi ka mangangaral ng mabuting balita, walang dahilan ng Diyos para punuin ka ng Espiritu niya. Hindi ka nangangaral eh. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang pinupuno lang ng Espiritu Santo, yung mga Kristiyano na ibinigay nila ang kanilang sarili para ipangaral ang mabuting balita. Dahil kailangan mong kapangyarihan ng Holy Spirit eh. O ayaw nyo maniwala? Gawa. Mga Gawa, chapter 4, verse 31. Pakibasa po, sabay-sabay. Ready? Go! Bakit? Silang lahat ay napuspos na puno ng Espiritu para buong tapang na mangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka mangangaral, walang dahilan para punuin ka. Hello? Hello? Hindi ka pinupuno para magyabang ka na ako nag-i-speaking in tongues, na ako nagpo-prophesy. Hindi yun. Hindi Espiritu ng Diyos yun. Espiritu ng kayabangan yun. Kaya ka pinupuno ng Espiritu Santo para magkaroon ka ng tapang na mangaral ng magandang balita ni Kristo. Eh kung hindi ka mangangaral, tapos sasabihin mo, Lord, punuin mo ako ng Espiritu Santo mo, sasabihin ng Diyos, bakit? Wala, Lord, gusto ko lang. Hindi pwede. Bakit, Lord? Ayaw mong humayot mangaral eh. Yung ang kasambahay mo, hindi mo sineseran eh. Yung anak mo, yung asawa mo, yung mga kamag-anak mo, ang lapit-lapit sa'yo. Hindi mo mabahaginan, tapos hihingi kang punuin kita. Minsan hindi natin alam kung ano hinihingi natin sa Diyos eh. Tandaan ninyo yan, tingin kay pastor, walang dahilan ng Diyos na punuin ka ng Espiritu kung hindi ka magbabahagi ng magandang balita. Amen? Walang sumagot na amen. Alam nyo, kapag ikaw ay puno ng Espiritu Santo, makinig kayo, ano magiging epekto sa buhay mo? Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, nag-uumapaw ang Espiritu Santo sa buhay mo. Alam niyo yung baptism ng Holy Spirit, minsan lang yun. Pag sinabing baptized ng Holy Spirit, inilagay ka ng Espiritu Santo sa katawan ni Kristo. Yun ay ibig sabihin, minsan lang yun nung tayo naligtas. Pero, yung mapuno ka ng Espiritu Santo, dapat araw-araw puno ka ng Espiritu Santo. Pastor, bakit hindi ako napupuno ng Espiritu Santo? Kasi ayaw mo magbahagi. Ang lapit-lapit na nung tao sa'yo, hindi mo babahaginan. Sarili mo nang ang pamilya, hindi mo babahaginan. Tapos gusto mo mapuspos ka. No way. Amen? Ano bang epekto kapag ikaw ay puno ng Espiritu Santo? Malapit na ako matapos. Makinig kayo mabuti. Sabi ng Roma 14 verse 17, basahin na sabay-sabay lahat. Roma 14 verse 17. Ready? Read. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin, marami kasi mga Christian, tingin sa akin, makinig kayo, marami kasing Kristiyano, laman ng utak, yung pagkain, inumin, mga material na bagay. Wala silang oras magbahagi ng salita ng Diyos. Hello? Walang sumagot sa akin. Hindi yon ang kaharian ng Diyos eh. Masyado kang abala sa mga bagay-bagay dito sa mundo na pagdating ng time, tutunawin naman sa apoy ang mga yan eh. Alam nyo, sana magising tayo ngayong umaga. Ano mapapansin mo sa isang taong puno ng Espiritu Santo, puspos siya?
Makinig. Kapag ang priority natin sa buhay na ito ay ang mga material na bagay, tulad ng binanggit, inumin, pagkain, pera, etc., etc., hindi ka mapupuno ng Espiritu Santo. Hindi. Makinig! Hindi ka talaga mapupuno ng Espiritu Santo. Alam mo ang mangyayari pag hindi ka puno ng Espiritu Santo? Ang buhay mo, bagamat Kristiyano ka, pupunta ka sa langit, pero ang buhay mo'y dry, tuyot. Ang buhay mo bilang Kristiyano, walang excitement. It's not exciting. Hindi ka na-excite sa buhay mo. Hindi ka na-excite dumalo ng service. Para sa iyo paglinggo. Brother Johnny, linggo na naman. Ano ba yan? Gigising ng maaga. Asikasuhin ko yung mga bata. Wala kang excitement. Wala kang excitement magbasa ng Biblia. Wala kang excitement magpuri sa Diyos. Dry. Tuyot. At alam ninyo, makinig kayo, alam mo ba yung buhay ng Kristiyano na ikaw ay tuyot, walang excitement, hindi ka excited sa pananampalataya mo. You know, it does not attract people. Hindi nakaka-attract sa mga tao yan. Alam mo, sasabihin pa ng mga tao pag nakita ka, buhay mo, yan ba born again? Kung ganyan ang born again, ayoko na maging born again. Dahil wala nakita sa iyo eh. Hello? Dahil wala kang inatupag, kundi pera, 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 pagkain, etc., etc. Wala kang oras magbahagi ng magandang balita sa mga tao. Paano ka pupuspusin? Pero kapag ang priority natin sa buhay, alam nyo, tatapatin ko kayo, makinig kayo. I-correct natin yung mga maling kaisipan natin. Alam nyo ba nung naging Kristiyano tayo, hindi na natin priority yung mga ganung bagay. Bagamat kailangan natin maghanap buhay. Pero yung hanap buhay mo nung naging Kristiyano ka, it is not the end in itself. Hindi na yun ang punot dulo ng buhay mo. Yung hanap buhay mo, it is just a means to an end. Yung hanap buhay mo, ginagamit na lang ng Diyos yun para makapag-share ka ng mabuting balita. Ang priority natin, basahin nyo sa Biblia, nung ang mga apostol ay naligtas, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Hindi sinabing gagawin kayong mangingisda ng mga pera. Sabi sa katabi mo, hello. That's your priority. If you're a true Christian, totoo kang alagad ng Panginoon, hindi mo na priority yung gano'ng mga bagay. Bagamat we have to work, dahil pag hindi tayo naghanap buhay, hindi tayo kakain. Pero, that's not your priority anymore. Ang priority mo yan, maghayag ng magandang balita sa mga tao. Palakpakan ng Diyos. Pero kapag ang priority natin sa buhay ay magbahagi ng magandang balita ni Kristo, makinig kayo, tayo'y mapupuspos ng Espiritu Santo dahil binibigyan tayo ng kapangyarihan at tapang mangaral ng salita ng Diyos. At ano magiging resulta? Di ba anong sabi diyan? Ang kaharian ng Diyos ay katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritong banal. Pag napuno ka ng Espiritu Santo, ang buhay mo'y mapupuno ng kapayapaan. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kapayapaan. Kahit may problema ka, excited ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Hello? Hindi lang mapupuno ng kapayapaan, ang buhay mo'y mapupuno ng kagalakan. The joy of the Spirit. Kahit na may problema ka sa trabaho, may problema ka sa anak, may problema ka sa kung saan, nagagala ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Dahil puspos ka ng Espiritu ng kagalakan. At higit sa lahat, ang Espiritu ng Diyos is the Spirit of righteousness. Makinig, tingin kay Pastor.
Pag puno ka ng Espiritu Santo, tutulungan kang lumakad ng matuwid. Hello. Kaya alam ninyo, maraming Kristiyano, they're not excited with their Christian life. Paano sila may excite? 20 taon, 30 taon, wala man lang naaakay na kaluluwa. Nakikinig po ba kayo? Pero alam mo, pag may naaakay kang kaluluwa sa Panginoon, magiging excited ka. Pag may hinahandelan kang Bible study, may cell group ka na hinahandelan, o nagsishare ka lang sa mga kakilala mo, you will become excited. Kaya maraming Kristiyano ngayon, they don't have any excitement with their faith. Kaya hindi sila nakaka-attract ng tao. Wala nakikitang kagalakan, wala nakikitang kapayapaan. Punong-puno sila ng punong-puno sila ng mga problema. Ma-attract ka ba sa taong ganon? Tanungin ko kayo, will you be attracted with that kind of person? You will not. Pero pag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, na magandang balita ni Kristo, pupuspusin ka ng Espiritu Santo. You will be filled with joy. You will be filled with peace. And you will be filled with the spirit of righteousness. Tinutulungan kang lumakad ng matuwid. Palakpakan ang Espiritu Santo ng Diyos. Alam nyo, meron akong sasabihin sa inyo bago ako magtapos. Without any fear of controversy. Makinig, tingin lahat sa akin. Huwag niyong dagdalin yung katabi ninyo. Ito, pakinggan ninyo. Alam mo ba, kahit labag sa kalooban mo na magbahagi ng magandang balita, obligado ka pa rin na ibahagi ito? Alam mo ba yon? Di kasi natin alam no? Anong sabi ni Pablo sa unang Corinto chapter 9 verse 17 sa isang version? Itong sabi, kung isinasagawa ko ito ng maluwag sa kalooban, mayroon akong gantimpala. Aba, pag nagbabahagi ka pala ng magandang balita, may gantimpala ka palang tinatanggap. Sino dito gustong gantimpala? Yung hindi magtaas ng kamay, ayaw niya ng gantimpala. Dahil siguro ayaw niya mag-share ng salita ng Diyos. Sino dito ang gusto ng gantimpala? Kita nyo? Hindi ko alam kung ano yung gantimpala na yon, pero bahala ang Diyos doon. Kung sinasagawa ko ito ng maluwag sa kalooban, meron akong gantimpala. Tingnan nyo ha. Ngunit, kung ginagawa ko ito ng laban sa aking kalooban, meron pa rin akong pagiging katiwala na iniatas sa akin. Whether you like it or not. Tingin kay Pastor. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay totoong alagad ni Kristo, sa ayaw mo at sa gusto, ibabahagi mo ang magandang balita ni Jesus. Dahil may iniatang na pangangailangan sa ating balikat. Kay maluwag sa kalooban mo, kay laban sa kalooban mo, wala tayo. We have no choice. Sabihin mo nga sa katabi mo, no choice. We have no choice. Amen? Halimbawa, yung tatay mo, nasa trabaho, tingin kay Pastor, tinawagan ka, oy, Pekto, halika dito, punta ka sa opisina ko, bibigyan kita ng pera dahil walang pagkain yung nanay mo tsaka yung mga kapatid mo. Wala kayong pagkain. So kaya ka pupunta roon dahil may pangangailangan, right? Bakit isa lang nag-amen? So pupunta ka roon, kay labag sa kalooban mo, kay gusto mo, susunod ka dahil may pangangailangan Tama? So pagpunta mo sa tatay mo, kukunin mo yung pera at uuwi ka, bibigay mo yung pera sa nanay mo para may pambili ng pagkain. Kung hindi ka sumunod sa iniutos ng tatay mo, matutuwa ba ang tatay mo sa iyo? May kausap pa ako. Pero anak ka pa rin, di ba? Hindi ka na may tatakwil Anak ka pa rin. Kaya lang, makinig, didisiplinahin ka ng tatay mo. Dahil may pangangailangan na iniatang sa iyo, hindi ka sumunod. Kaya maluwag sa kalooban mo, kaya hindi, dapat kang sumunod.
Sabihin mo sa katabi mo, dapat kang sumunod. Hindi sinasabi ng Diyos na ganito no? Kung labag sa kalooban mo na magbahagi ng magandang balita, wag na lang. Hindi ganun ang sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, kung labag sa kalooban mo, yung iniatang ko sa iyo na ibahagi mo magandang balita, sumunod ka pa rin dahil iniutos ko ito sa iyo. Oh. Anong gugustuhin mo? Susunod ka o hindi ka susunod? Kayo nakakaalam doon. Naintindihan niyo ba? Kahit labag sa kalooban mo magbahagi ng magandang balita, dahil merong pangangailangang iniatang sa iyo, dapat kang sumunod. Sa totoo lang, si Pablo, sandali na lang ito, makinig kayo, gusto ko lang tapusin. Sa totoo, si Pablo, hindi naman siya nagsimula ng iglesia sa Roma Nung araw, Rome was the center of the world, no? Pinakasentro yon. May dalawa siyang layunin bakit gusto niyang pumunta sa Roma. Una, gusto niyang palakasin ang mga Kristiyano doon sa pagmamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga espiritual na kaloob at para siya'y mapalakas din. Sabi nga ng verses 10 to 12, ano sabi? Lagi kong inihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik ako makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Pansinin ninyo ang kanyang kababaang loob. Sabihin natin kababaang loob. Apostol ito Marami itong naitatag na church. Maraming naligtas sa kanyang pangangaral. Ginamit siya ng Panginoon. Pero alam mo ba, kahit apostol siya, kailangan pa rin niya maski yung mga Kristiyanong mahihina para palakasin siya. Ganun ba tayo? Hindi porke pastor ka o leader ka sa church, hindi mo na kailangan yung iba. Kasi minsan, ayaw natin ipakita na nangihina tayo. Malakas ako. Oh, come on. Si pastor nga, dumarating ang time, may pinanghihinaan Alam mo, ang taong totoo mapagpakumbaba, handa kang hindi lamang magpalakas sa iba, handa kang palakasin din ng iba. Kaya minsan, alam mo, may mga Kristiyanong nakakainis. Sabihin mo, nakakainis. Pag pinalo up mo sila sa bahay, halimbawa, 6 na buwan na hindi dumadalo, tingin kay pastor, ay, brother, sister, kumusta ka? Ay, pastor hindi ako nangihina. Yung mga 6 na buwan hindi dumadalo, di raw siya nangihina. Hindi ako nangihina, pastor. 6 na buwan kang dumadalo, ano ba naman yan? Tapos sabihin mo, di ka nangihina. Ang ibig niya sabihin, malakas pa rin ako. Marami mga Kristiyano ma-pride. Sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ka ganun. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ang bawat isa. Ako, kailangan ko kayo. Alam nyo ba na makita ko lang kayo pag linggo, lumalakas ako? Kahit hindi kayo magsalita, makita ko lang na nandito ka at nakikinig. Lumalakas ako. Yung presensya nyo nagpapalakas sa akin. Naintindihan nyo po? Si Pablo, ganun ang kanyang pagpapakumbaba. Isa pa, mapapansin mo kay Pablo na hindi siya nagsiselos, bagamat hindi siya nagtatag ng iglesia sa Roma, hindi siya nagsiselos, hindi siya naiinggit. Hello? Yung Corinto at Pilipos, siya nagtatag nung, ginamit siya ng Panginoon, pero ang Roma hindi. Pero ano pinakita ni Pablo para ipakita na hindi siya naiinggit, hindi siya nagsiselos? Una, ano sabi niya sa verse 8? Lagi niyang pinapasalamatan yung iglesia sa Roma. At verse 9, lagi niyang idinadalangin. Hindi katulad ngayon. Kapag may narinig tayo na isang church na medyo lumalago dito sa Montalban, hindi na tayo natutuwa. Seloso na tayo. Alam mo, tapatin ko kayo
Marami mga church ngayon na dahil malalayo yung mga church nila, nagtatayo sila ng satellite churches ngayon dito sa Montalban. Para yung mga miyembro nga naman nila, hindi mahirapan. The aircon pa sila. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo lumipat doon. Kung hindi kayo nabibless sa preaching dito, at sa palagay ninyo na hindi salita ng Diyos ay pinipreach dito, at gusto nyo lang talaga, naghahanap kayo ng aircon, bahala kayo lumipat doon. Pero hindi tayo nagsiselo sa kanila. Amen? Dapat nga, kapag may totoong iglesia na tinatatag dito sa Montalban, dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil mas maraming church. Yun nga mga beer house Yung mga videoke bar, tabi-tabi. Hello? Bakit? Ano wisdom nun? Pag hindi ka nahuli sa isang bar, ito sa katabi, mahuli ka. Hindi nga tayo nagagalit kapag tabi-tabi yung beer house dito Bakit magagalit tayo kung maraming church? Di ba tayo dapat matuwa? Dahil marami maliligtas, palakpakan ng Panginoon. Pastor, may nagtayo dyan. Hayaan mo siya. Dahil kung siya'y kapanalig natin, atin siya, di ba? Kasama natin yan. Pastor, si kapatid na gano'n lumipat dahil may aircon. Hayaan mo siya, siguro nainitan dito. Di ba? Wag lang nalilipat sa mga hindi totoo. Doon tayo nanggagalaiti, yung mga lilipat sa hindi totoo. Alam nyo, maalarma tayo kapag dito sa Montalban, dumadami yung mga kulto. Dahil ililigaw nila ang mga tao. Pero pag dumadami ang mga Christian church, magpuri tayo sa Panginoon, palakpakan ng Diyos. Tulad ni Pablo, papasalamat siya, dinadalangin niya, bagamat hindi siya nagtatag. Amen? Alam nyo kasi sa ating panahon ngayon, hindi naman kaharian ng Diyos ang tinatatag ng tao Ay tinatatag ng tao yung kaharian ng pastor, yung kaharian ng kongregasyon. At saka nung araw, ang church isa lang. Kaya hindi yung iba-iba yung pangalan. Hindi yung fellowship ni ganon, ministry ni ganon. Ang church nung araw, isa lang ang pangalan. Church of God, Church of Jesus Christ. Hindi katulad ngayong panahon na ito, ay tinatatag ng tao ngayon, kaharian niya. Kaya pag alam niya dumalo na dito sa atin, na bautismuhan, pag dumalo sa kanila, ang gagawin, hihikayatin nila na doon na dumalo. At para manatili doon, ang sasabihin nila, ito nangyayari to huwag ka nang bumalik doon sa MCCJC. Wala ka naman ministry doon Dito bibigyan ka namin ng ministry. So yun ang mga naman tao na siya'y taga-butas lang ng silya dito, may engganyo nang dumalo doon dahil para wag lang siya umalis, kahit alam ng pastor at kanyang mga leader na dito dumadalo. Ang sama. Huwag niyong gagayahin yun. Pwede ba pakisabi mo sa katabi mo, huwag natin tutularan yung mga ganun. Pag alam natin na may church na dinadaluhan, huwag na natin hinihikayat dito. Maliban na lang ito, makinig kayo. May mga kapatid tayo na nagka-problema sila sa church nila. Hindi yung sila naging problema, iba yung pag sila naging problema. Nagkaroon ng problema sa church nila, kaya inilipat sila ng Panginoon dito. Okay, tanggapin natin. May mga kapatid din tayo na malayo ang church na dinadaluhan nila, naghanap sila na malapit at dito sila dinala ng Panginoon. Tanggapin natin sila. Pero, wag natin, tumingin kay pastor, wag nating gagawin na alam mong may church na committed na at pagkatapos hihikayatin mo pa dito. Huwag kang mangisda sa aquarium ng may aquarium. Palakpakan ng Diyos. Kaya maraming mga church ngayon, lumalago sila. Makinig, maraming church ngayon lumalago not because of soul winning. Lumalago sila because of transferring. Huwag natin gagawin yon. Sino puntahan natin? Puntahan natin yung mga hindi mananampalataya. Doon sa pamilya mo, daming hindi mananampalataya Doon ka magmisyon.
Pag-pray mo, maging maganda kang patotoo. Panalangin mo. At yung magandang balita ni Kristo ay bahagi mo. Huwag yung mga, yung may mga church na dadalhin mo dito. Amen? Hallelujah. Alam mo si Pablo, sabi sa Roma 15:20-21, tingnan ninyo itong taong ito. Dapat ganito attitude natin eh. Lahat na nandito, dumadalo dito, dapat ganito attitude natin. Huwag na yung may Kristo na, may church na, pag-aaksayan mo pa ng panahon. May pastor yan eh. Si Kristo na ang pastor niyan. Ang hanapin mo, yung nawawala. At saka yung nagwawala. Roma 15, verses 20-21. Pakibasa sabay-sabay. Ready, go. Ang hangad ko. Alam mo, kaya maraming gusto mag-share sa mga mananampalataya kasi mas madali nga namang hikayatin eh, di ba? Huwag natin gagawin yon mga kapatid. Pakisabi mo sa katabi mo, pandilatan mo, huwag natin gagawin yon. Sige, sabihin mo, ay nako, pandilatan mo, sabihin mo sa kanya, huwag natin gagawin yon. Alam mo na may church, hikayatin mo pa. Never do that. Huwag natin gagawin yun. Maging katulad tayo ni Apostol Pablo. Hindi bali nang dumami tayo dito. Okay lang sa mga kapatiran natin galing sa ibang church. Dinala kayo ng Panginoon. Welcome kayo. Tinatanggap namin kayo. Pero yung mga talaga may church na wala namang problema, huwag na nating dalhin pa sila dito. Dahil, pag dinala mo sila dito, akala nyo wala na silang problema, may problema pa rin. Dahil hindi naman perfect ang church na ito eh. Amen! Okay. Now, sa aking pagtatapos, in conclusion, makinig. Kung tayo totoong mga alagad ni Kristo, habang tayo'y nabubuhay, meron tayong pananagutan o tungkulin na ibahagi ang magandang balita sa mga hindi mananampalataya. Matatapos lang ang tungkulin natin ito, pagbalik ni Kristo para tayo'y kanyang kunin at makasama niya tayo. Gamitin mo yung hanap buhay mo, yung negosyo mo, para ang salita ng Diyos, ang magandang balita ni Kristo, ay lumaganap. Suportahan natin ang church. Suportahan natin yung mga humahayo. Yung mga nagba-Bible study, bigyan mo ng pamasahe. Hindi ka man makarating doon, magiging bahagi ka na ng pangangaral nila. Huwag tayo maging Kristiyanong patay-parada. Alam mo ibig sabihin ng patay-parada? Wala kang pakialam. Huwag tayo maging ganon. Suportahan natin. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Alam mo ba kaya ka pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala ka sa gawain niya? Maging pagpapala ka sa magandang balita? Tandaan mo yan. Hindi ka pinagpapala ng Panginoon para suluhin mo ang blessing. The reason why God blesses a Christian so that you will support the work of the Lord. Tandaan mo yan, kapatid. Yun na ang priority mo. Hindi yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Mula sa araw na ito, i-commit mo ang sarili mo, ibahagi ang magandang balita sa lahat ng tao. Simula sa pamilya mo. At ano mararanasan mo? Mararanasan mong mapuspos ka, mapuno ka ng banal na Espiritu. At kapag ikaw ay napuno ng banal na Espiritu, mararanasan mo ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan. Anuman ang nararanasan mo sa buhay, you will still have that joy. You still have that peace that passes all understanding. At higit sa lahat, mararanasan mo na tinutulungan ka ng Espiritong nakatira sa iyo na mamuhay ka ng matuwid. Dahil sa sarili natin, hindi natin kaya. Siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Anong gagawin mo simula paglabas mo
sa pintuan o gate na ito. Ikaw ang nakakaalam. Tumayo po tayong lahat.